Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, August 16, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. The warehouse where the drug was found was owned by a company, Empire 999, controlled by Chinese nationals masquerading as Filipinos. Libo-libong ektaryang lupain sa Pilipinas. Kontrolado na umano ng big-time Chinese drug syndicates, pagsisiwalat ng kongresista. Dating customs official lumantad para iugnay sina Congressman Paulo Duterte at Second Gentleman Manso Carpio sa 2018 drug trade. As early as now, gigibain nila si Vice President Inday Sara para to secure the presidency for themselves. Kampo ni PBBM, nasa likod umano ng planong pabagsakin si Vice President Sara Duterte sa 2028 presidency ayon kay Senator Bato de la Rosa. Emergency Hotline 911, mas pinabilis na umano ang pagresponde ayon sa simulation ng PNP at DILG. World number 3 pole vaulter EJ Obiena magdaraos ng kompetisyon sa Maynila sa Setyembre, kalahok ang iba pang top international pole vaulters. At sa showbiz, Lady Gaga at Bruno Mars may collab sa bagong single na Die With A Smile. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Iginigiit ni Congressman Robert A. Barbers na mga malalaking Chinese drug syndicates na nagpe-pretend na mga Pilipino ang nasa likod ng mga operasyon ng POGO at konektado sa umano'y ilang kriminalidad sa bansa. Ito ngayon ang mga nakabili ng libo-libong ektaryang lupain at nakakakuha ng malalakas na koneksyon sa ilang mga opisyal ng gobyerno para hindi tuluyang masawata ang kanilang operasyon. May balitang A to Z si Kim Salinas. Naniniwala si Surigao del Norte Representative Robert A. Barbers na isang big-time na Chinese drug syndicate ang nakakuha ng libu-libong ektaryang lupain sa Pampanga at sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Sa pagdinig ngayong Biyernes ng tinaguriang Quad Committee ng House of Representatives na ginanap sa Bacolor, Pampanga, sinabi ni Barbers na binubuo ng ilang Chinese nationals na nagpe-pretend umano na mga Pilipino ang mga sindikatong ito. Bahagi ng drug haul ng sindikato ang 3.6 bilyong pisong halaga ng shabu na nasabat ng mga otoridad sa Mexico, Pampanga noong September 2023. We discovered that the warehouse where the drug was found was owned by a company, Empire 999, controlled by Chinese nationals masquerading as Filipinos. The well-organized syndicate floods the country with dangerous drugs in probable connivance with corrupt officials and employees of the government agencies and possibly local government officials. Bukod pa rito, sinabi rin ni Barbers, bukod sa droga, ang sindikatong ito ay nakapagpapasok din ng bilyong-bilyong pera na galing sa masamang gawain na kanila namang ipinapasok sa mga casinos at pogos upang linisin at kunwari na panalunan sa kanilang sugal. Pag malinis na ang pera, ito ay ginagamit pambayad at pangsuhol sa mga taong gobyerno na siya namang gumagawa ng mga iligal na pamamaraan upang bigyan ang mga dayuhang intsik na ito ng mga pekeng papeles upang makapagpanggap na sila ay mga Pilipino. At kapag may papeles na ang mga sindikatong ito, iba't ibang korporasyon ang kanilang mga ginawa sa pakikipagsabwatan ng kapwa nating Pilipino na nagbebenta ng ating kalayaan sa ngalan ng tawag at kislap ng salapi. Ang mga opisyal ng ating pamahalaan mula sa kataas-taasan at sa pinakamaliit na sangay ng barangay. Nagalit naman ang mga mambabatas ng tawagin ang mga inaasahan ng mga personalidad tulad ni na-dismiss Bamban Mayor Alice Go at A.R. de la Serna at mga incorporators ng mga illegal na pogo katulad ng Lucky South 99
Pero no-show ang mga ito. Mr. Chairman, since the Mayor of Bambantarlac is not present, and that includes all his department heads being invited into this hearing, I move to issue a show cause order, Mr. Chairman. Samantala, ginisa naman ang PAGCOR. Ano na po yung ginawa ninyong step or steps in order to fulfill the wish of the President that effective today, the Pogos are banned? Ano na po ang ginawa ng PAGCOR para po ang instruction na ito ng ating Pangulo ay matupad? Effective August 1, 2024, nagpatupad na po kami ng hiring ban para po hindi na po tumuloy yung dami po ng mga empleyado sa offshore gaming, sa internet gaming operations. So, tinitingnan po namin na mga sa susunod na buwan ay paunti na po ng paunti yung mga magiging empleyado ng operators po natin. Dagdag pa ng PAGCOR, binibigyan umano nila ng pagkakataon ang mga may-ari ng lisensyadong Pogo hanggang sa unti-unting huminto na ang kanilang operasyon hanggang December 31, 2024. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Samantala sa parehong Quad Committee hearing ng Kongreso, ibinunyag ng dating Customs Officer na si Jimmy Guban ang pagkakasangkot umano sa ilegal na droga ni na Congressman Paulo Duterte, asawa ni VP Sara Duterte na si Atty. Man Scarpio at Duterte Advisor Michael Yang. Kaugnay ito ng mahigit 6 billion pesos shabu shipment na nakalusot sa bansa sa panahon ng Duterte administration noong 2018. Sorpresang nagpakita sa pagdinig ng Kongreso ang dating Customs Intel Officer sa panahon ng Duterte administration na si Jimmy Guban. Unang napabalita si Guban noong 2018 nang humarap sa Senate Blue Ribbon Committee investigation. Kaugnay sa pagdinig sa 6.8 billion pesos na halaga ng shabu na nakatago sa magnetic lifters at ipinuslit sa Manila International Container Port. Idiniin ni Guban noon ang isang dating police colonel na si Eduardo Asierto na nasa likod umano ng shipment. Pero taong 2023, binago ni Guban ang kanyang salaysay. 6 years na po akong pinahihirapan sa kulungan. Dahil sa Senado pa lang, pagkahuli namin ng magnetic lifter sa customs pagdating ko sa Senado, tinutukan na ako ni Poncio Pilato. Sa hearing po namin sa Korte, RTC Branch 35 sa Manila, binago ko na po yung statement ko doon. Na ngayon ko din po mailalabas kung bakit ko tinuro si Colonel Asierto. Ayon kay Guban, pinagbantaan raw kasi siya ng isang Paul Gutierrez na umano'y staff ng dating Environment Undersecretary Benny Antiporda na huwag idawit ang ilang malalaking personalidad. Jimmy, pag binanggit mo ang pangalan na to, pag binanggit mo to, mamamatay ka. The worst, Your Honor, sinabay niyo pa pati anak ko. Alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw niyang ipabanggit? Si Pulong, si Mans, si Michael Yang, at ang sabi niya pa, mga kaibigan niya ni Benny Antiporda. Magkakasama yan, hindi mo ba iisang pamilya yan? Palagi yan sa Malacanang. Ngayon, muling isiniwalat ni Guban sa Kamara na iniutos umano ni Davao City Councilor Nilo Abellara ang palusutin ang kontrobersyal na shipment na pagmamay-ari umano ni na Congressman Paulo Duterte, ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Man Scarpio at ng dating Duterte Economic Advisor Michael Yang. Siya ang asawa Yes, Your Honor. ng ating Vice President? Now, Vice President, Your Honor. Ha? Yes, Your Honor. Nakakasiguro ka? Yes, Your Honor. Involved siya? Yes, Your Honor. Ngayon ay nakakulong sa Manila City Jail si Guban matapos ma-convict ng Manila Regional Trial Court sa kasong drug importation. Hiling niya ngayon na mailagay sa Witness Protection Program ng Department of Justice at ma-detain sa House of Representatives. Wala pang komento sina Congressman Duterte, Carpio, Yang at iba pa ukol sa pagdadawit ni Guban sa kanilang mga pangalan.
Tahasang inihayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa na may mga opisyales umano mula sa Administrasyong Marcos na nakikipag-alyansa sa mga makakaliwa at mga anyay dilawan para pabagsakin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Banat ni de la Rosa, bagamat hindi siya sigurado kung may nalalaman dito si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., pero ito umano ang kanyang nararamdaman. Anya, parte ng pananabutahin ng mga nasa oposisyon ang panggigisa noon sa intelligence funds ng Office of the Vice President at Department of Education na dating hawak ni Vice President Sara Duterte. As early as now, gigibain nila si Vice President Inday Sara para to secure the presidency for themselves. I really can feel it, that there is an alliance with this government and yung mga makakaliwa at saka yung mga yelo, nagkasama-sama na sila just to pin down the Duterte people. Kinukwestiyon ngayon ng ilang mga progresibong grupo ang naging desisyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na iurong sa August 23, Biyernes, ang non-working holiday na Ninoy Aquino Day mula sa orihinal nitong petsa na August 21, Miyerkules. Ayon kay Bayan Secretary General Renato Reyes, sinusubukan umano ni Marcos Jr. na burahin ang makasaysayan na nangyari. Gayunpaman, nauna nang sinabi ng Malacanang na layunin ng adjustment ang pagpapalakas ng lokal na turismo dulot ng mas mahabang weekend kasunod ng National Heroes Day sa August 26, Lunes. August 21, 1983, nang pagbabarilin sa paliparan ng Maynila ang dating Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. na siyang kilalang oposisyon at kritiko ng diktadoryang rehimen ni Ferdinand Marcos Sr. Sa iba pang balita, opisyal nang idineklara ng Manila City Council na gagawing Carlos Yulo Day ang ika-4 ng Agosto bawat taon bilang pagkilala sa 2 gintong medalyang naiuwi ni Yulo mula sa Olympics. Ayon sa may akda ng panukala na si Manila District 6 Councilor Salvador Philip Lacuna, simpleng day of commemoration lang ang araw na ito at hindi raw isang holiday na makaapekto sa daily wage o schedule ng trabaho sa lungsod. Samantala, tinutulan naman ito ni Councilor Lou Veloso dahil hindi niya umano nakikitaan ng tagumpay si Yulo dahil sa issue niya sa kanyang ina. Ito po yung tinatawag po natin once in a lifetime na pagkakataon or isang beses sa atin pong talambuhay na meron pong isang dadating po na Carlos Yulo na magbibigay karangalan sa atin pong dakilang lungsod kung kaya't mararapat lang po na siya po ibigay ang parangal. Naglunsad ang SIBAC party list ng signature campaign para tutulan ang isinusulong na panukalang divorce bill at SOGI bill. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Kasama po natin ang balitang A to Z at Live TV. Sinimulan ngayong araw ni Citizens Battle Against Corruption o SIBAC Party List Representative Brother Eddie Villanueva ang pangangalap ng mga pirma na naglalayong tutulan ang isinusulong sa Kongreso na SOGI Bill at Divorce Bill. Ang SOGI Bill o Sexual Orientation and Gender Identity Expression ay naglalayong ipagbawal ang diskriminasyon base sa napiling kasarian ng isang individual, habang ang Absolute Divorce Bill naman ay ang panukalang batas na naglalayong gawing legal ang paghihiwalay ng mag-asawa at tuluyang ipawalang bisa ang kasal. Ang purpose nito ay gisingin ang sambayan ng Pilipino. Lusot na sa House of Representatives ang Absolute Divorce Bill at sunod na yang pagdedebatihan sa Senado. Pero iginiit ni Villanueva, dapat pagtuunan na lang ng pansin ang pagpababa sa gastusin sa annulment. Ma-annulment, ma-annulment of marriage or nullification of marriage, amendment. Kung meron silang makikitang dapat i-amend. Tungkol sa sinasabi nilang pro-rich lang ata, sabi nila, I don't believe that, legal separation. Yung bubugbog, pakulong. Samantala, isinusulong naman sa mataas na kupulungan ni Senators Risa Hontiveros, Loren Legarda at Mark Villar ang Senate Bill 1600 o the SOGI Equality Bill. Pero si Mang Erlo pumirma na kontra dito dahil sa paniwala niya na tanging lalaki at babae lamang ang maaaring maging mag-asawa. Na tiyuhin na gay, pero sa bandang huli nakapag-asawa at nagkaanak.
Una nang sinabi ni Senate President Cheese Escudero na duda siyang mailulusot ang SOGI bill. Sa halip ay mas malaki raw ang tsansang maipasa ang anti-discrimination bill. Target ng SIBAC na makalikom ng mas maraming pirma kontra SOGI at divorce bills sa pamamagitan ng online forms at QR code scanning na ipapakalat sa buong Pilipinas. Mababatid na inudyokan ng ilang grupo kamakailan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sertipikahan na urgent ang SOGI bill. Pero sa kabila nito, wala ang SOGI at divorce bills sa listahan ng priority measures ng Pangulo. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Nagpositibo sa African swine fever ang nasa 147 baboy na nasabat sa checkpoint ng Department of Agriculture at Bureau of Animal Industry sa Quezon City at Valenzuela City. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, peke ang mga dokumentong hawak ng mga delivery truck na mula sa Sariaya, Quezon at patungong Pangasinan. Nakitaan din ng mga sintomas ng ASF ang mga baboy. Nangako naman ang ahensya na paigtingin pa nila ang pag-iinspeksyon para maiwasan ang pagkalat ng sakit sa mga alagang baboy. Nanindigan rin ang ahensya na hindi kailangan isailalim sa state of emergency o calamity ang buong bansa sa kabila ng pagtaas ng kaso nito. Samantala, inaasahan naman na darating na ngayong weekend ang libo-libong dosena o doses ng bakuna kontra ASF sa ilalim ng emergency procurement. Sisimulan ang rollout ng bakuna kontra ASF sa Lobo, Batangas sa Martes. Abot kasi sa mahigit 350 na farms sa naturang probinsya ang nagpositibo na sa naturang sakit. Yung dalawang trucks na nahuli na walang kaukulang papel, parehas galing sa Sariaya papuntang Pangasinan, yung destination eventually. Turned out to be positive sa ASF upon conduct ng laboratory test. So may isa pa na truck na iniintay namin yung result ngayong umaga. But most likely, positive din. Mga ka-A to Z, matapos ang ikalimang sunod na linggong bawas presyo, may nakaambang namang dagdag sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa inilabas na abiso ng Department of Energy, maglalaro sa 65 hanggang 90 centavos ang taas presyo sa kada litro ng gasolina. Halos piso naman o mahigit pa ang dagdag sa kada litro ng diesel at kerosene. Paliwanag ng ahensya, bunso nito ng tumitinding tensyon sa Middle East at pagbabawas ng US monetary policy sa kabila ng posibleng recession sa Amerika. Age doesn't matter ang paniwala ngayon ng Smoky Mountain Iconic member Geneva Cruz pagdating sa pag-aaral dahil balik eskwela siya matapos ang mahabang panahon. Sa kanyang Instagram, tunay ngang walang imposible sa nagpupursigi dahil very proud na ibinahagi ng singer-actress ang ilan niyang litrato na nakasuot ng uniforme at suot din ang kanyang school ID. Kumukuha ngayon ng kursong Business Administration si Geneva sa Philippine Christian University sa Maynila. Ayon sa singer-actress, inspirasyon niya ang kanyang mga anak sa pagbabalik niya sa eskwela. Kaya naman, go, 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 Geneva! Mga taga Davao, mag-ingay, dali na og maglingaw-lingaw ta sa Kadayawan Festival. May kiisa ang inyong lingkod sa pagbabalita para makijam sa ating mga kababayan at maibahagi pa sa marami ang pinalakas na balitang A to Z sa Kapamilya Caravan sa Davao City. May kisaya at may party-party na dahil makasama ang cast ng paborito nyong Dreamscape Entertainment shows tulad ng High Street kasama sina Andrea Brillantes, Miggy Jimenez at Tommy Alejandro. May kipesta rin ang cast ng Pamilya Sagrado na sina Kylie Etchari, John Arcilia, Daniela Straner at Layana Angeles. At nandyan din ang special guest na si Katie Estrada, Jane Oineza, RK Bagaching at Jello Marquez. Gaganapin po ang Kapamilya Caravan sa Gaizano Mall sa Toril, ganap na alas 4 ng hapon. Bukas na yan, August 17, Sabado, kaya makisaya na ngayong weekend. Kita-kita po kayo dyan, mga Davaoenyo. Abangan sa aming pagbabalik, DILG at PNP nagsagawa ng simulation para sa mas pinalakas na hotline 911.
At magbabalik Pinas si world number 3 pole vaulter EJ Obiena. May ikinakasang Philippine Vault Challenge Competition sa susunod na buwan kasama ang iba pang atleta sa mundo. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nagsagawa ng simulation ng DILG at PNP sa sinasabing mas pinalakas na emergency 911 hotline. Ayon sa mga otoridad, mas mabilis ang pagresponde at tukoy agad ang lokasyon ng caller maging ang history ng prank calls nito dahil sa bagong teknolohiya. Si Ace Cruz may balitang A to Z. Kuha yan sa body camera ng Motorcycle Patrol Unit ng PNP na re-responde sa isang mock robbery incident sa isang gasolinahan sa Quezon City. Bahagi ito ng simulation ng DILG at PNP sa sinasabing mas pinalakas na emergency hotline 911. Ano pong emergency niyo, sir? Holdapan, sir, sa Barangay Payata, sir? Pagkatanggap ng report, agad na itong iniradyo sa police station na pinakamalapit sa insidente. Received telephone call from 911 reporting one robbery incident, exact location, quality fuel along Nayagas Road, Quezon City. Sa simulation, umabot ng 56 seconds ang pagresponde ng mga pulis sa mock robbery incident. And that's the future that we're looking for. Iko-connect natin yan para yung serbisyo natin mabilis. Kaya nga sabi po ng ating minamahal na sekretary, we start with the PNP, Bureau of Fire, then we try to connect with the different, now MMDA, then different local government agencies. Ayon sa DILG, mas mabilis na ang pagtugon ng emergency hotline ngayon kumpara ng una itong gamitin noong 2020. Ay dati mano-mano. Ito yung 911, tapos tatawag pa siya rito, kaya matagal nung araw. So there's still training people, no? Kasi importante mabilis yung tawag mo, mabilis yung bato mo. No? So binabato kagad nila yan. From tawag, punta rito, tapos binabato kung saan lokasyon, buong Pilipinas po yan. Paliwanag pa ng DILG, makabagong teknolohiya na ang ginagamit sa 911 na kayang tukuyin ang location o yung kinaroroonan ng caller. Yung mga prank calls, alam namin kung saan kayo galing, naka-camera kayo. Alam namin ang location ninyo. So please huwag kayo magpa-prank calls dahil kakasuhan po kayo rito. No? Ito'y para sa efficient na talaga pagresolba kaagad na mga aksidente o krimen. Nadidetect na ngayon ng system ang mga phone number na may history ng prank calls. Sa ngayon, nakakatanggap ng 30,000 calls kada araw ang 911 pero 700 lang ang lehitimo. Yung mga consistent prank callers na nandun, pwede po natin siyang maitag, so hindi na po siya mali-less priority na po siya. Pero hindi pa kumpleto ang pag-upgrade sa 911 network dahil PNP pa lang ang sakop nito. Pinaplano pa ang pag-integrate sa system na iba pang mga ahensya gaya ng Bureau of Fire Protection at local government units sa buong bansa. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Target ng isang universidad sa Quezon City na makapaglinang ng mas maraming world-class graduates sa larangan ng Business and Management. Sa pamamagitan niya ng bagong lunsad na Institute of Business and Management ng Trinity University of Asia. Nakapaloob sa bagong tatag na institute ang 4 na program offerings na School of Business and Accountancy, Tourism and Hospitality, Real Estate Management at maging Graduate School of Business. Ayon sa pamunuan ng TUA, naka-align ang kanilang kurikulum sa iba't ibang industry standard para matulungan na makapag-produce ng susunod na henerasyon ng mga leader sa iba't ibang industriya sa bansa at mundo. Inaasahan ding madaragdagan pa ang ilang programa na iaalok sa institusyon sa mga susunod na taon gaya ng entrepreneurship. Yes, one of the critical elements for successful education is to have faculty both sa academe and sa industry. And we're very proud that we have partners, in fact, sa real estate. Nananawagan naman ang grupong Alliance of Concerned Teachers sa Department of Education na ihinto na agad ang implementasyon ng bagong matatag curriculum. Ayon kay ACT National Capital Region President Ruby Bernardo, nais nilang makipagdialogo sa DepEd para maipahayag ang kanilang hinaing. Dagdag ng grupo, nagre-resulta lamang ito ng maraming klase dahil sa Learning Recovery Plan. Binigyang diin ng grupo na ipinatutupad ang bagong matatag curriculum mula kindergarten hanggang senior
Junior High School sa kabila ng naunang pahayag ng DepEd na ito ay patutupad lamang sa ilang grade level. Parang Olympic game din po kami sa marathon at running na ginagawa namin sa mga eskwela para mahabol yung sunod-sunod na klase. Hindi pa pinag-uusapan yung bilang ng estudyanteng tinuturuan namin at kailangan itong i-address urgently ng ating bagong DepEd Secretary. Pumapatak na naman ang ulan kaya nakikipag-ugnayan na ang Department of Health sa Department of Education para magkaroon ng dagdag kaalaman ang mga bata hinggil sa panganib ng paglangoy sa baha. Ito'y matapos tumaas ang kaso ng leptospirosis sa bansa bunsod ng nagdaang bagyong Karina at Habagat. Ayon sa ahensya, mahalaga ang health literacy education na bahagi ng curriculum para malaman at maunawaan ang panganib ng baha. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, 4 na pasyente sa National Kidney and Transplant Institute ang nasawi. Ngayong linggo pa lamang yan dahil sa severe leptospirosis. That's something we can actually inculcate in the minds of our kids. I keep saying swimming in floodwaters is like swimming in the Pozo Negro, in the sewer, because it's dirty water. All floodwaters are dirty, and you get many diseases, not only lepto, skin diseases and other diseases from your eyes, from your when you swallow the water. Hinatulang guilty ng Baguio City Regional Trial Court Branch 5 ang 2 kadete ng Philippine Military Academy at isa pang dating kadete matapos masawi si Cadet 4th Class Darwin Dormitorio noong 2019. Reklusyon perpetua ang hatol sa 3. Samantala, inalala naman ni Senator Riza Ontiveros ang ika-7 anibersaryo ng pagkamatay ng estudyanteng si Kian De Los Santos. Sa isang Facebook post, hinikayat ng senadora ang publiko na gunitain si Kian at lahat umano ng mga pinaslang sa war on drugs sa ilalim ng dating administrasyon ni Pangulong Duterte. Magbabalik Pinas nga si world number 3 pole vaulter EJ Obiena sa susunod na buwan para sa ikinakasanyang Philippine Vault Challenge Competition. Kalahok ang iba pang magagaling na vaulters sa buong mundo. At kahit Olympics is over, can't get over pa rin ang mga Pinoy sa tinaguriang New Nation's Boyfriend dahil sa trending na old vlog kasama sina Alisa Valdez at internet sensation Mimi Ya. Ang balitang A to Z mula kay Naomi Almojano. The bests are coming to the Philippines. Puspusa na ang paghahanda ni Obiena at ng kanyang team na dalhin sa Pilipinas ang ilan sa mga pinakamagagaling na pole vaulters sa buong mundo para sa isang world-class vault challenge. Aniya, aprobado na ito ng World Athletics at sumasangguni na sila sa mga ekspertong tutulungan silang ma-meet ang highest standards ng kompetisyon. Ilan sa mga inaasahang iimbitahan ni Obiena sina world's number 1 pole vaulter at Paris Olympic gold medalist Mondo Duplantis, number 2 Sam Kendricks at number 4 Emmanuel Caralis. Ayon pa kay Obiena, sisiguraduhin niyang mabibigyan ng maganda at mala Paris sa Tokyo Games na labanan at excitement ang torneyong mangyayari sa kanyang home court. Gaganapin ang Philippine International Vault Challenge sa Ayala Triangle Gardens, Makati sa September 20. Samantala, kaway-kaway sa mga chinito lovers dyan. Hindi lang pole ang natalo ng tinaguriang New Nation's Boyfriend at New Internet's Boyfriend dahil tumalon din sa top spot ng crush list ng Pinoy fans si Obiena. Kaya naman, muli na namang trending online ang 2023 vlog ni The Phenom Alisa Valdez. Kasama sina Obiena, Alilim Gonzalez at YouTuber na si Mimiya. Relate kasi ang netizens sa reaksyon ni Mimiya nang tanungin siya ni Valdez. Ano bang type mo daw? Bumuhos din ang heart react sa mga litrato ni Obiena mula sa isang pictorial ng magazine na mala boyfriend vibe ang datingan sa mga netizen. Bukod sa pagiging athletic, hinahangaan din ng netizens ang kabaitan nito, pagiging talented at positibong pananaw sa buhay ni EJ Obiena. Hindi man nakasungkit ng medalya sa Paris Olympics si Obiena, nasungkit naman ito ang pagmamahal at suporta ng mga tao. Hindi lang dahil sa kanyang karisma bilang atleta, kundi pati sa kanyang determinasyong bumangon at bumawing muli pagkatapos ng pagkatalo. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.
Susunod, mahal mo, ipa-billboard mo. Trending na birthday message sa isang billboard, kilig overload ang hatid. Manatiling nakatutok, ito po ang balitang A to Z. Back-to-back ang pasabog ng mga kilalang international singers matapos sorpresahin nina Lady Gaga at Bruno Mars ang kanilang fans sa bagong labas na music collab ng dalawang icons. Samantala, bagong single ni Blackpink member na si Lisa trending matapos ang kabog na collab with Spanish superstar na si Rosalia. Ang detalye sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Tapos na ang paghihintay at curiosity mode ng marami dahil nilabas na ang bagong kanta ni Grammy Award-winning singer na si Lady Gaga, kakolab si Filipino-American singer Bruno Mars. Yan ay pinamagatang Die With A Smile. Sa music video, match na match ang dalawang music icons sa kanilang jamming with their country-style look. Isinulat ang kanta ni na Lady Gaga at Bruno Mars kasama sina Andrew Watt at James Fauntleroy. Ito'y matapos imbitahan ni Bruno Mars Lady Gaga sa kanyang studio kung saan siya nagtatrabaho sa kanyang bagong music creation. Unang nagkasama ang dalawang bigating music artists sa 2016 Victoria's Secret Fashion Show bilang bahagi ng lineup. Gayunpaman, bagamat wala pang kumpirmasyon, inaasahan naman na ilalabas ni Lady Gaga ang kanyang long-awaited 7th album sa susunod na taon. Samantala, Lily's Let's Party! Lumabas na ang bagong single ng Blackpink member na si Lisa na New Woman featuring the Spanish superstar Rosalia. Grabe talaga ang Lisa fever dahil ilang oras mula nang inilabas ang kanta, nag-top trending na agad ito sa Twitter X. Sa music video, kitang-kita ang high fashion style ng dalawa. Matatandaang nito lamang Hulyo ay naglabas rin ng bagong single si Lisa na Rockstar na umani na ng mahigit 153 million views sa YouTube. Bongga! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Super tagal na nang natapos ang Valentine's Day pero kilig overload pa rin ang hatid ng isang billboard post para sa lahat ng mga napapadaan sa may MRT Ortigas Station. Paano ba naman? Super sweet kasi ang ipina-billboard na message ni Alan Edie bilang anniversary greeting niya sa kanyang one and only. Panoorin. Iba din ang magbebe. Flex nyo rin sa billboard ang mga bebe nyo magkakaalaman. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay na ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa Amerikanong lead vocalist ng bandang Maroon 5 na si Adam Levine. Ayon sa kanya, mas nakakatuwa na yakapin kung sino ka talaga kaysa mag-aksaya ng enerhiya na nagpapanggap na iba. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!